Isang araw ay may nakapagsabing nakita daw ang family ni Carlos Yulo sa Venice Grand Canal sa Taguig. Alam natin na ang kondo na binigay ng Mega World ay located dun mismo sa Venice. Magkikita kaya si Carlos Yulo at ang kanyang pamilya? Tingnan natin ang video na ito. Ito yung pamilya ni Carlos Yulo na nakasakay sa bangka. Ito rin yung sinakyan ni Carlos Yulo nung pumunta siya rito para ipakita sa kanya at ibigay yung kondo na binigay ng Mega World. So akala ko itong si Carlos Yulo, ito yung naka-black, akala ko siya yun, yan pala yung kapatid niya na si Eldrew Yulo. So in-expect ko din na baka sa ibang lugar is magkikita sila, pero parang hindi yata nangyari yun. It's either hindi rin kasi alam ni Carlos Yulo na nandito sila. So yun may possibility na ganun. At yung nanlibre yata sa kanila dyan is yung dalawang lalaki na yun, yung naka-cap at saka yung naka-orange. Ito yung mga pictures ng Yulo family. Gusto kong magpasalamat sa owner ng Montalvo Market sa BGC dahil siya yung nanlibre sa Yulo family ng free massage, food at groceries. Napakaganda ng ginawa ng owner ng Montalvo dahil sa halip na kay Carlos niya ibigay ay doon na lang niya binigay sa pamilya ni Carlos. Malaking tulong na din yun para sa pamilya ni Carlos. Parte din naman yung pamilya niya ng dahilan kaya nakakuha ng Gold ang Pilipinas. Kundi dahil dun sa pag-aaruga ni Mr. Yulo at ni Mrs. Yulo nung bata pa si Carlos ay hindi magkakaroon ng isang matagumpay na Carlos ang ating Pilipinas. Kaya malaking parte din dito ang pamilya ni Carlos. Itong Montalvo lang ang tanging business establishment na nagbigay sa pamilya Yulo. Kumbaga pinaranas niya sa Yulo family yung pagkakataon na dapat si Carlos yung gumawa para sa pamilya niya. Ayon sa tatay ni Carlos ay ilang beses niyang tinawagan ng anak na si Carlos pero hindi ito sumasagot sa tawag ng ama sa telepono. Ito mismo yung sinabi ni Attorney Fortune nung nag-press conference ata yung nanay ni Carlos. So ano nga ba ang possibility kaya hindi na nakapagkita si Carlos sa pamilya niya? Una, ang possible ay hindi alam ni Carlos na nandito ang pamilya niya sa Venice Grand Canal. Marahil ay yung treat lang talaga ng business owner yung talagang pakay nila dito. Pero imposible na ganun lang eh. Kasi nandito na sila malapit sa bahay ni Carlos. Sa pakiramdam ko dito ay mukhang nakikiramdam sila kung kikitain sila ni Carlos kung sakaling nandito na sila. Ang pangalawang possibility ay baka naman wala si Carlos dito sa kondo niya at nasa ibang lugar para sa events or press conference kaya hindi siya nagawang kitain ng pamilya niya or hindi nagawang kitain ni Carlos yung pamilya niya. Dahil nung parade ay sumaludo naman si Carlos sa kanyang ama at nagpost pa sa FB na pasensya na at hindi daw siya nakakaway. So tingin ko walang galit naman si Carlos dun sa tatay at mga kapatid niya. Ang pangatlo dito is talagang galit pa si Carlos or masama pa yung loob, hindi naman galit eh. Parang masama yung loob niya dun sa nanay which is kasama nila. So kahit nandun yung father niya at yung mga kapatid, pati yung mga lola at lolo is hindi niya nagawang kitain dahil sa ayaw niyang makita muna yung nanay niya dahil dun sa hindi nila pagkakaunawaan. Maalala natin na nagpost si Carlos Yulo ng video ng explanation kung bakit malaki yung hidwaan nila ng kanilang nanay. At naiintindihan ko naman siya ron eh, kasi kung tiwala niya, yung pera na pinag-ipunan niya, pinaghirapan niya, is nagastos nga nung mother niya, is makakaramdam ko talaga ng sama ng loob kasi kumaga may ibang plano ka sana dun eh, kasal, sarili mong bahay, or kung gusto mo mga tulungan yung pamilya mo is a portion lang, hindi yung katulad ng sinabi ni Carlos halos naubos nga daw yung bank account niya. So naiintindihan ko yung sama ng loob niya, pero siguro since ngayon naman is nakabaon na siya at napakarami na niyang pwedeng ibigay sa pamilya niya na hindi siya mauubos, ano naman kaya kung patawarin na niya? Ang sarap kasi matulog kapag wala kang sama ng loob eh. Kaya ang masasabi ko kay Carlos, kung sakaling may pagkakataon pa siya na makausap yung mga magulang niya, is kausapin niya. Kasi ang buhay ng tao sobrang bilis lang eh.
Naintindihan ko na in love siya talaga dun sa girlfriend niya. At ang sarap ng feeling kasi nun, yung kapag ka merong tao ka na nagpapasaya sa'yo, namomotivate ka nun eh. Naintindihan ko yung part na yun. Lalo na sa age niya, yan yung age na talagang napakasarap magmahal. Between 20 to 30 years old, yan yung pinaka best age na talagang kapag nagmahal ka talaga. Kumbaga sabi nila, gagawin mo lahat, kahit iurong mo pa yung mga bundok, gagawin mo. Yun nga lang, ang mapapayo ko kay ang buhay kasi ng mga magulang ay hindi pang matagalan. Hindi pang habang buhay nandyan sila. So, kung kaya niyang, hindi namang lahat, pero yung iparamdam lang na nagpapasalamat ka na naipanganak ka nila, na nung maliit ka pa is hindi mo pa kayang makatayo. Sila yung tumutulong sa'yo para makatayo. Nung time na hindi mo pa kayang kumain, sila yung nagpapakain sa'yo. Lalo na yung nanay mo. Hindi naman siguro masama kung iparamdam mo lang na konting ginhawa. Hindi yun parang utang na loob, kundi pasasalamat sa lahat ng mga ginawa nila nung mga araw o ng mga taon na hindi mo pa kayang tumayo sa sarili mong paa. Kasi ngayon, kailan dyan sila, kaya mo na eh. Diba? Sa sobrang dami ng pera mo, sa sobrang dami ng taong sumusuporta sa'yo. Pero nung pinanganak ka nila, nung bata ka pa, yung bang mga tao na sumusuporta sa'yo ngayon, nandun ba sila noon? Ang sagot dyan wala eh. Diba? Ang nandun lang yung nanay at tatay mo. So, ano ba naman yung iparamdam mo sa kanila na ikaw yung anak na nagpapasalamat? Hindi tumatanaw ng utang na loob dahil responsibilidad ng mga anak na ibigay o suklian yung ginawa nila, kundi yung pagiging mabuting anak lang in a way na ito yung pinaghirapan natin noon pa. Dati, hindi natin kayang bumili ng masasarap na pagkain, pero ngayon, pwede na. Diba? Dati, hindi tayo makapunta sa mga lugar na to dahil wala tayong pamasahe, pero ngayon, kaya na natin. Hindi yun way ng parang pagsukli dun sa ginawa nila, kundi yung pagiging anak na nandyan para sa mga magulang natin ngayong matanda na sila, bilang way ng pagbabalik natin sa kanila ng mga oras na ibinigay nila na dapat ay sa kanila pero ibinigay nila sa atin. Meron pa mga pictures ng mga nanay na isusubo na lang nila, ibinigay pa sa anak. Yun yung time na walang mga tao na sumusuporta sa atin. Yun yung mga time na walang ibang tutulong sa'yo, kundi yung magulang mo lang. Sana maisip mo to. Hindi kita gina-judge or binibigyan ng any negative bashing. Dahil alam ko naman yung nararamdaman mo. Isipin mo na lang kung yung mother mo nga na pinagkakatiwalaan, nagulat ka na lang na wala yung mga yung pera dahil nagastos na pala sa bahay o sa pagpapaayos ng bahay. Naintindihan ko naman yun eh. Pero sana dahil ginawa naman ng mother mo yun para maging maayos daw ang future nyo at hindi ka maubos, tingin ko it's better na magpatawad na rin, diba? Hanggang sa loob nun eh. Kasi ang hirap sa buhay kung meron kang dinadala na bagay or sama ng loob na sa pang-araw-araw dinadala mo yun, napakahirap nun para sa buhay. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.